Hello everyone! Welcome back to my Pinoy Crew TV. So, update na sad ta. Mag-update na naman tayo kung ano ang nangyari doon sa ICC. Yun lang naman kasi ang ating palaging ina-update. So, interesado tayo sa kaso ni FPRRD kung ano na ang mga updates para naman alam natin. So, ito yung update. Again, galing sa English, itatagalog ko. So, ito yon update sa ICC case ni FPRRD. So, naglabas ng opisyal na pahayag sina Judge Rene Alapini. So, ito siya yung, yung taga-Africa. Si Rene Alapini. And then, yung isa naman na taga-Mexico, ito yon siya si Socorro Flores Liera. Hinggil sa kahilingang ma-disqualify sila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun yung kahilingan ng abogado ng council ni FPRD sa grupo nila na sila ay ma-disqualify. So, ito yung rason nila. Ayon sa kanila, nananatili silang patas at walang kinikilingan. Sabi nila. Maniniwala ka ba? Ito. Kinikilingan at walang sapat na dahilan para tanggalin sila sa kaso. So, talagang sila, kapit tuko. Ayaw nilang mag-inhibit, ayaw nilang ma-disqualify, ayaw nilang mawala sa grupo ng mga judges. Siyempre, trabaho din yun. Pag wala silang trabaho, syempre wala din silang sweldo, walang kikitain. At sinabi nilinaw din nila na ang kanilang mga naunang desisyon ay ginawa sa iba pang yugto ng proseso at hindi pa saklaw ang mga isyong binabanggit ngayon. So yung parang curious sila kung ano yung mga proseso, kung ano yung mga ebidensya, kung sino yung mga witnesses sa present. Kaya nga sinasabi na ang ICC ay nagpadala sila ng mga tao para maghanap ng ebidensya, para maghanap ng mga witnesses doon sa Pilipinas sa kasalukuyan. So, sinasabi dito na ibig kong sabihin, bago at iba na ang mga argumento sa panahon ngayon. So, kung nung una ay about sa drug war, ano kaya ang bago? Ganon pa rin yun, iba. Kasi, ito, salungat na salungat. Binabanggit ngayon, particular ang paglabas ng Pilipinas sa ICC. So, bali, yung judgment nila noon ay yung tungkol sa DDS, tungkol sa mga napatay since nung mayor pa siya. Tapos ngayon, meron silang tatalakayin ay yung tungkol sa paghiwalay o sa pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yun ang gusto nila. Talagang naghahanap din sila ng challenge sa kanilang sarili kung ano man ang mangyayari sa kasong ito. So, ibig kong sabihin, bago at iba ang mga argumento sa panahon ngayon. Kaya hindi dapat maging basihan para sabihing may kinikilingan sila. Pinaalalahanan din nila na trabaho talaga ng mga hukom na magdesisyon ng patas batay sa mga ebidensya at argumento. Kaya nga, yung prosecution ay humiling din sila ng extension hanggang July 1. So, it means more than 1 month pa ang binigay sa kanilang panahon para sila ay maghanap ng mga ebidensya. So, ito siguro ang hinihintay ng tatlong judges na ito kung ano yung mga bagong evidences na makukuha. Pero, ang tanong, lagi kong tinatanong, kung naghahanap pa sila ng ebidensya, bakit yung akusado ay kinulong na nila? Diba yung Europe, sila yung pasimuno sa mga freedom sa mga due process, sa mga tawag nito, pagbibigay halaga sa mga tao, sa freedom ng isang tao, bakit kinulong na nila doon? Yun. At ito pa, hindi ibig sabihin na mayroon na silang ruling na hindi na sila muling makakahawak ng related issue. Yun ang sabi. Sa huli ay hiniling nila sa plenary of judges na baliwalain ang kahilingang i-disqualify sila.
buo na raw ang kanilang kakayahan at pangako na gampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad at katarungan. Paano magkakaroon ng integridad at katarungan kung yung pagkakadala doon kay FPRRD ay sa pilitan? Kung yung pagdala doon kay FPRRD, wala na nga silang jurisdiction, umalis na ang Pilipinas, bakit napadala agad doon? Hindi mo na nagkaroon ng trial. Nasa mga rules nila yun, mga statute. Bakit hindi nila ginamit? Bakit hindi nila sinunod? So, talagang challenging ang mga pangyayaring ito, ang kasong ito. Narito ang buong pahayag ng dalawang ICC judges tungkol sa isyu ng diskwalifikasyon sa kanila. So, ayaw nilang magbitaw. Kapitoko ang dalawang ito kasi nga ready na sila at meron silang kakayahan at willing na willing sila kasi trabaho nila yun, trabaho lang. So wala na ba ibang judges doon? Kasi meron na nga silang naunang ruling yun ang nakapagtataka. So ikaw, ano ang iyong masasabi sa kanilang pagkapitoko na ayaw nilang umalis at hindi daw sila magpapadisqualify? Yun ang update sa kaso ni FPRRD at sa ngayon ay nandun na si VP Sara at matutuwa na naman yon kasi nandun din yung former asawa niya. Sana makabisita yon siguro kasi nga asawa, 'di ba? Kahit hiwalay na, asawa nga. So, yun lang po ang update natin. Sana ay lagi kayong nandyan para malaman nyo kung ano pa yung mga update sa mga pangyayari doon sa ICC. At kung gusto nyong mabasa or makita ng English, meron doon sa website ng ICC. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.